Mga kapanalig, ganap ng ikadalawa ng hapon. Ngayon po ay araw ng Pebrero 25, taon 2024. Time check was brought to you by Ave Maria! Gratia plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo, mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco, si Evangelista. Purihin ang Panginoon at nandirito pa rin tayo ngayon upang magbahagi ng mga tunay na aral ng totoo at nag-iisang simbahang itinayo ni Kristo. Ito po si Brother Marlon Asuelo. Amen. At this afternoon, Brother Marlon, ay meron na naman tayong mga panauhin. At ito ay sa social media, lalo na sa Facebook at sa iba pang mga platform na nagkakaroon ng pagdidebate to defend our Catholic faith. Ay prominente itong ating bisita. At we're very thankful to the Lord na siya, bagamat mayroong nararamdaman, bagamat malayo ang pinanggalingan, galing pa to sa bundok ng Katuray nakasama natin this afternoon. Okay. At paborito ito ng iba't ibang sekta sapagkat ito ay isa sa sumasagupa in terms of debate, no? Yeah. So ang ating kasama this afternoon, mga kapanalig, ay nakikilala sa alias na San Rio. Kasi yan. mahilig to kay Yung San Rio karakter. Ewan ko kung yun yung hugutan niya. O yung San ay Santo. Oo, Rio, tubig. Tubig, Oo, river. kaya paborito nito ay artistang si Rio Locsin. Ayun, di ba? So hindi ko alam kung anong pinagmula, bakit San Rio. Pero hayaan nyo ipakilala niya ang kanyang sarili, yung buong pangalan niya, huwag kang matakot, no? Sapagkat kung ikaw ay gagawa ng masama, sabi nga, kahit anong oras, pwede tayong mawala. Ang importante, naninindigan tayo sa tama at sa katotohanan. Pakilala mo, San Rio, yung buong pangalan mo, at saan ka nila pwedeng matuntun. Go ahead. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood po sa Radio Veritas, sa mga kaibigan ko po na at sumusuporta sa akin ng mga depensor ng simbahan. Ang tunay ko pong pangalan, Jess Ebalyar, Tubong Santa Ana, Maynila. Malapit po kami kung saan ipinanganak si Felix Manalo, malapit kami sa Punta Santa Ana, no? At ako po ay kumakatawan bilang isa sa depensor ng simbahan po sa ngayon. Pero wala kang grupong kinaaniban. Wala po ako Para wala po maklaro akong grupo. tayo. Wala po akong grupong kinakaaniban. Hindi ka parte ng Catholic Faith Defender. Hindi po. Catholic Faith Defense. Hindi rin O po. kung ano man. Basta Wala po. isa kang CFD inborn lang po. Yun, isa Walang kang org. bautismadong Katoliko. Yes. Kaya ikaw ay tinatawag pa rin Catholic Defender. Opo. Yes. Okay, at kasama naman niya ang isang magandang binibini, kaparokya natin to, Yes, Brother sa Marlon, Santo Niño mula de sa Taguig. Santo Niño de Taguig. Isa naman itong keyboard warrior. Oo. Hindi to pumupronta, pero ito yung man behind doon sa mga sumasagot. At ang ating tinutukoy ay ang ating mahal na kaibigan at kapanalig, Sister Rhea Moncada. Sister Rhea, bumati ka. Magandang Lapit mo yung mic mo, sige yan. magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Rhea Bido, taga Taguig po. Ano? Ayun. Ano pa? Ayun na. Bukod Yun sa na. taga-Taguig, ano pa pwede mong i-share? Defender. Defender po. Meron Kasama ka ko bang po si grupong, San Rio. Wala po. grupong sinakaniban? Magkaibigan lang po kami ni San Rio. Paano kayo nagpang-abot na dalawa? Sa FB, nagkakilala kami. Ganun lang. Yun. Yun. Tapos nagkaroon na kayo ng pagkakaisa na ipagtanggol ang Catholic faith. Tama po. Pero ikaw ba ay inborn Catholic? Hindi ka napunta sa ibang sekta? Hindi po, inborn Catholic. Inborn Catholic. Ay, salamat Sayang sa Diyos. meron po sana tayong panauhin this afternoon kasama ni San Rio ang mag-asawang Glaze at Tom Rosete ng Fairview. Unfortunately, ikakasal pala na schedule yung kanilang seminar na yung araw na ito. Ito kasing dalawang binanggit ko, mga kapanalig, ay yung asawa, yung babae, ay galing sa sa Seventh-day Adventist. Kaya ang inihanda nating usapin ngayon ay in relation dapat dito sa Seventh-day Adventist. Pero maganda rin namang matutunan ng mga kapanalig natin yung aral ng iba
para kapag napakinggan nila, hindi sila maaakal o Okay. magdadali. Sabi nga nung pastoral exhortation ng mga obispo natin sa CBCP during the Year of the Laity, ang mga Katoliko daw is easy target of the recruitment efforts ng different denomination para ma-recruit, makuha. Kaya naman dumadami ang bilang ng mga former Catholics kasi nga hindi ho nakinig sa aral ng Catholic faith, sa halip nakinig sa ibang nagtuturo. Yes. Kaya kalaunan ay naligaw sila. Naligaw, yun. So this afternoon po mga kapanalig, dahil binanggit ni San Rio, ni Jess, yung Seventh-day Adventist, ang totoo niyan, ang kanyang pamilya ay nag-originate sa Seventh-day Adventist. Ang lola nito, si Nanay Esper, talagang hardcore Seventh-day Adventist. Pero nung nagkakilala kami ng pamilya nila, yung kanyang mga tiyahin, ang isang tiyahin niya ngayon ay madre, si Sister Josephine, na-convert sila na maging Katoliko, no? Pero ang Salamat sa kanilang Diyos. pinagmulan, Seventh-day Adventist. Kaya Amen. sa kapakanan ng mga kapanalig nating nakikinig at nanonood sa atin, pag-usapan po natin yung ating Seventh-day Adventist, itong Seventh-day Adventist rather. Okay? So, mamaya na ako magpapasalamat at babati. Alam mo, ba't ako namamaos? So, nga pala. Kasi binigyan ako ng napakahabang oras kagabi. Nagbigay ako ng apologetic talk sa Catholic Faith Defender Las Piñas chapter dyan sa parokya ni Father Wilmer Cacao ng Society of African Mission, yung Good Shepherd Parish sa Doña Manuela Subdivision, Las Piñas. At ang nag-imbita sa atin dyan, maraming salamat kay Brother Daryl Eusebio Tibulan, ang kanilang pangulo ng CFD Las Piñas, kay Brother Nato and Sister Lisa Leong, kay Brother Bernardo and Sister Jenaline Tendenilla, at siyempre si Sister Virginia Macaraig. Maraming mga umattend at tinuro natin yung tungkol sa liturhiya ng tunay na Kristiyano. Ang haba nung oras 3 oras. So, ako lang mag-isa, wala akong karinyebo, kaya ito, medyo namaos. Alam nyo, ang boses natin, talagang sobra na, overuse na Mabuti na lang, si Father Eugene Suelan, merong ibinigay sa akin. Ano Isang yan? panlaban Aba. sa mga namamaos. Ayan. Ito, tinik ko agad. Ay, tama. Ito yung Perfect tinatawag na Yamang Bukid Turmeric with Ginura Procumbens. Maraming magandang yan. components nito. 10 na mga health beneficial para sa atin. Health benefits natin. Oo, rather. Makakatulong. Kaya, dati pag namaos ako, Ano? talagang wala. Kayo ni Tatang Larry nagpo-programa. Oo. Dahil kagabi uminom agad ako nito, medyo recover agad. Ang bilis, Mamaya, ha? titirahin Ang bilis. ko ulit inumin ko ulit. Ito'y mabibili sa lahat ng mga sikat na department store at pasado ito ng food. Ano yan? FDA. FDA. Food and Drug Administration. Oo, pasado. Pwede itong mabili sa malalaking mga grocerya kasi sikat ito Yamang Bukid. Ayan. Yan. Shout out kay Father Eugene Suelan. Yamang Bukid. Turmeric. Masarap na. Yan. Mabisa pa. Ayan. Mabuhay ka, Father Eugene. Okay. So ngayon, mga kapanalig, Seventh-day Adventist. Oo. Bakit ba sila tinawag na Sabadista? Bakit yun? ba sila kinikilalang Sabadista? Oo nga pala. Brother Jess, medyo uusog ka lang sa gawing to kasi yung ulo mo tatama dun sa ating camera. Ayan, okay. Baka madagukan ka ng mga nanonood. Okay. Unang tanong, Brother Jess, bakit ba sila tinawag na Sabadista? Tayo, Katoliko. Yung iba naman, Iglesia ni Cristo, Mormons, Jehovah Witnesses. Bakit sila tinawag na Sabadista? Para sa akin po, tinawag silang Hindi, Sabadista. wag para sa iyo, dapat yung aral nila. At tinawag po silang Sabadista dahil naniniwala sila na ang araw ng pagsamba ay Sabado. Ayun. Yun, So kaya sila tinatawag na Sabadista. Hindi, kaya ko kinurek si Jess. Oo. Kasi baka sabihin, sabi mo yan. Oo. Kailangan sabihin mo, sabi kasi nila Sabi Diba? nila. Oo. Sabi nila. Bakit sila tinawag na Sabadista? Oo. Sabi nila Sabadista sila Oo. Ang totoo po niyan, para mas maintindihan natin, ang pagtawag sa kanila na Sabadista ay nag-originate sa isang babaeng propeta. Ang pangalan ay Ellen Harmon. At itong si Ellen Harmon na dating kaanib ng Adventist na itinayo ng isang peking propeta
na tumutugon sa pangalan sa Sino na naman yan? bigat agad yung banggit natin, ano? Yung peking propeta na pinagmulan nitong si Ellen Harmon, mga kapanalig, para makilala ninyo, ay si Miller. William Miller. William Miller, Oo. okay. Bakit ko sinabing peking propeta si William Miller? Brother Jess, alam mo ba yung kwento ni William Miller? Yung founder ng Adventist Church? Opo, yung siya Are po you yung- familiar? Siya po yung sa Anabaptist po ba? Oo. Adventist. Opo. Adventist, Adventist. Mm. Familiar ka sa kanya, hindi? Hindi po masyado. Narinig mo lang yung pangalan. Opo, pero hindi narinig. kayo close. Hindi kayo close. Okay. Ito pong si William Miller, ang kinukonsider sa kasaysayan na nagtatag ng sektang Millerites. Ang spelling nito, Millerites. Kaya minsan ang pronounce ko dito, Millerites. 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 Malapit-lapit nga. Name after sa kanya, William Miller. Ba't ko sinabing peking propeta? Kasi po, humula itong si William Miller Yan na sa second coming of Jesus. Noon pong 1843, pero may hirit siya. No? Second coming of Jesus ay mangyayari 1843 or 1844. May or, no? May or. Yung tawag niyan caveat eh. Teka lang muna. Bakit may alanganin ba sa schedule? So yun. Ngayon, dumating yung 1843. Oh. Lumagpas na, naging 1844 na. Okay. Ito, purnada. Oh. Hindi po nagkaroon ng second coming of Jesus. Oh, yun. Oh. Kaya palpak. Yun. Kaya peking propeta kasi pinaprecise niya eh. Hindi nangyari. Oh. Sinalo ngayon siya nitong si Ellen G. Harmon. That Ayan. time Mm. is a 19-year-old young lady, 19 or 17 years old. Brother Marco, putulin mo na kita. Ni Ellen Harmon, yung momento yan. Sinabi ni Ellen Harmon na totoo yung hula ni William Miller. Kaya lang hindi nangyari ng physical kundi spiritual. Bago mo ako putulin, magbibigay muna tayo. Putulin muna natin. Ayan. Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Apolohetica. Ave Maria! Gratia plena. So pinag-uusapan natin ngayon yung Seventh-day Adventist. At kaya sila tinatawag na Sabadista dahil naniniwala sila na araw ng Sabado ang Sabat. Sabat, okay. At sinasabi nga natin, nag-originate sila sa totoo lang kay Ellen Harmon. Na itong si Ellen Harmon noon pong 1846 nakakilala ng isang binata na tumutugon sa pangalang James White, nag-asawa, nagpakasal. Kaya mula sa pangalang Ellen Harmon, siya ay naging si Ellen White. No? At itong Ellen White na ito, kasama yung asawa niyang si James, nagtulong sila, kinumbinsi nila yung mga follower ni William Miller, mga Adventist, at yung bago nilang tayong sekta, grupo, na ang araw ng Sabat ay araw ng Sabado. Yun. At noong 1847, nagkaroon din ng pangitain itong si Ellen White. Sa totoo lang, sa record nila, 2,000 pangitain daw ang nangyari kay Ellen White eh. Pero sa mga pangitain ni Ellen White, nagmana siya kay William Miller. Lahat peke. Oo. Kaya si Ellen White, no, ay isa ring peking propeta. Oo. Yan. So, balikan ko lang, Brother Marco, yung binanggit mo kanina mula doon kay William Miller eh. Kaya yung date niya, medyo alanganin, di ba? Yung 1843, may dahilan pala kaya nagiging 1844. Ano? 1844 nada. Ha? 1844 nada. Napunada eh. Oo, talaga. Okay. So, aralin natin ito. Totoo ba na dapat araw ng Sabado ang Sabat? Okay. Pero bago yon, ano ba yung Sabat? Alam niyo mga kapanalig, pag pinag-aralan natin, ang Sabat ay tumutukoy po mula sa salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay pahinga. Pahinga. So araw ng Sabado ay araw ng pahinga. Pahinga. At yan ang kiniklaim nila. Ito, kanina sabi ni Sister Rhea,
nagtataka ako sa kanila eh. Araw ng Sabado ang pahinga. Oo. Pero pag tiningnan mo ang kalendaryo, ang araw ng pahinga, linggo. Paano na Sister Rhea, pwede ka bang mag-share? Di ba meron ka nakausap na Baptist, no? Ano ba nangyari doon sa encounter mo? Nag-usap kami through Messenger. Tinatanong ko siya, sabi nila, Sabbath day daw, Sabado. Sabi ko, bakit nyo nasabi na Sabado yung Sabbath day na nung panahon ng Old Testament o panahon ni Jesus Christ, wala pa namang Gregorian calendar. Yeah. So paano may masasabi na Sabado yung Sabbath? Ayun, lumayas. On point. Lumayas na lang. Ano ba ang tawag doon? Yung mga logical explanation. Oo. Pagka in-applyan mo ng ganun, sakote na Wala na. agad eh. Kaya nga Sakote. tumalikod na lang daw eh. Tumalikod. Oo, safe Kasi yun. nga naman, tama naman yung punto ni Sister Rhea eh. Oo. Paano mo nasabing araw ng Sabado ay nung panahon ni Jesus? Oo. Panahon ng Old Testament, wala pa namang Gregorian calendar. Saan ba nag-exist yan? Ibigay na natin yung Julian calendar. Pero kalimutan natin yun, hindi na umiira yun. Ang umiira, Gregorian. Gregorian, Sino yes. ba, Brother Jess, ang gumawa ng Gregorian calendar para naman alam ng mga kapanalig natin? Ang bumuo ng Gregorian calendar ay yung Santo Papa ng Catholic Church, si Pope Gregory Gregory? Yun. the 16. Ngayon. Di ba? Apo. So, ibig sabihin, umiran ang kalendaryo natin ngayon. Sa ilalim po ng Catholic Church. Ayun! Sa nung panahon ni Jesus, walang kalendaryo. Walang Gregorian. Meron po Hebrew calendar. Hindi po yun Christian calendar. Ayun. Calendar po ng Judaism. Ayun. Ayun. So, ibig sabihin, sa puntong iyan ni Brother Jess, ni San Rio, ito po mga kapanaliga, sa Bible, pag sinabi pong Sabat, araw ng pahinga. Yes. Sa panahon natin ngayon, in practical way ano ba ang araw ng pahinga? Ano ba ang holiday sa atin? Sa kalendaryo natin? Well, of course, Sunday, hindi po Sunday. Sabado. Di ba? So, doon pa lang, conflict agad, Brother Marlon. Yes, Di of ba? course. At ito, tandaan nyo, yung Sabbath day na tinatawag, na pinapractice nila, na nanggaling sa lumang tipan, yan po ay Sabat ng mga Hudyo. Oo. Kaya yung mga Sabadista, mga Hudyo. Kasi ang kanilang practice ay practice ng Hudyo. Ng Hudyo. Di ba? Eh tayo ngayon ay mga Kristiyano na eh. Oo. So, dahil tayo ay Kristiyano, susunod tayo sa nagtatag ng Kristyanismo. Eh sino ba yon? Ang ating Panginoong Yesukristo. Yes. Ngayon, pag sumunod ka kay Ellen White, eh meron kang observance ng mga Hudyo na nagpapatay kay Kristo. Kaya kayong Seventh-day Adventist, hindi kayo Kristiyano! Mga Hudyo kayo! Ganun lang kasimple yung logic nun. Eto, baka sabihin naman nila, wala na sa Bible yan eh! Basahin natin Exodus chapter 20, verse 8 at 11, Brother Marlon. Ipangilin ninyo ang araw ng Sabat. Sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon, pero nagpahinga siya sa 7 araw. Kaya nga binasbasan ng Panginoon ang Sabat at ginawa itong banal. Okay. Ayan. So yan yung punto nila, kaya talaga daw dapat pag Sabat, dahil katunog ng Sabado, Sabado. Sabado na. Sabado na yun. So mga kapanalig, eto tandaan natin ito. Pag itong binasa nilang basis ay Exodus chapter 20, pumako ka lang sa 8 at 11, yung binasa mo, Brother Marlon, lalabas dyan, araw ng pahinga talaga ang Sabat. Yes, okay. Pero to nilalakap pa nila ng araw ng pagsamba. Ngayon, ang punto natin, Brother Jess, ano ba ang manner ng pagsamba ng mga unang tao sa lumang tipan? Ano ang kanilang way ng pag-worship sa Diyos? Ano yung kanilang mga practices? Ano ba yung kanilang mga ginagawa? No? Dito, according sa biblical basis ng Seventh-day Adventist tungkol sa Sabat. Familiar ka ba sa mga practices ng mga sinaunang tao noon? Paano sila nag-worship sa Diyos? Sa pagkakaalam ko po, ang worship noon sa Old Testament, hiwalay diyan ang babae at ang lalaki. Bukod dyan. At bukod doon, ang namamagitan doon ay yung mga punong saserdote na which is sila ay magkahiwalay doon sa toldang tipanan. Yan po ang mga worship noon. Tapos
ang tawag nito, ang pagsamba noon ay ginaganap talaga sa araw ng ng Sabado ng mga Hudyo, Yung hindi mga po Hudyo. hindi po tayong mga Kristiyano. Yeah. Actually brother Jess, improper Mm-mm. na i-apply natin yung terminology araw ng Sabado. Mm. Kasi walang Sabado Wala noon. pa. Ay, oo nga. Wala pa tayong araw nun, di ba? Walis no, Sabado dati. Diba? Kaya doon pa lang sa usapin na to, may palpak na eh. Oo nga pala, wala palang Huwag araw mo na sasabihin sa akin, kung ako karap 70 Adventist, huwag mo Oh. sabihin sa akin Sabado. Walang Sabado Tama, noon. oo nga pala. Sabat, araw ng pahinga. Araw ng Yes. Ngayon, Oo. paano mo matutukoy yung araw na yun? Sabi, sa loob ng ika-6 na araw, Yes. nagpahinga. Yes. Okay. So ngayon, in-apply mo sa Gregorian calendar Oo. na ginawa ng Catholic Church, Oo. Sabat. Pero nakalimutan mo, sa kalendaryong ina-apply mo, ang araw ng pahinga, linggo. Linggo. Kaya nga sa kalendaryo, kulay pula ang linggo eh. Oo. Ibig sabihin, nakikigamit ka lang ng kalendaryo namin, epal ka pa. Oh, binamit. Di ba? Oo. Bakit? Gumawa ka ng sarili mong kalendaryo. Yan. Eh, hindi nagawa ni Ellen White yun eh. Oo. O, sumasawsaw sila sa kalendaryo natin. Pipilit nila araw ng pahinga kasi yun daw ang nakalagay dito sa Exodo. Pero pag tinignan mo in a practical way, sa kalendaryo natin, ang araw ng pahinga ay linggo. Linggo. Kaya nga kulay red yan. Yes. Okay. So may palpak agad. Mm. Pangalawa, in-apply nila ang Sabbath day, araw ng pamahinga, pero sumasamba sila eh. Mm. Anong ginagawang manner ng pagsamba noon? Ha? Yo. Ang manner ng pagsamba noon, naghahandog ka ng mga hayop na susunod. Yun. Pupunta kayo sa templo, hindi ka pwedeng pumasok. Dalawa ang klase ng templo, dakong banal, dakong kabanal-banalan. Ang mga mananampalataya nasa labas lang, bibigay nila sa saserdote yung mga handog nila, mga pangunahin Sila ng mga mag-aantay, hayop, sila susunugin ng saserdote. Yun ang manner. Mm. Eto, tanong. Nag-observe kayo ng Sabat eh. Dapat wala akong nakikita pumupunta doon sa mga simbahan ninyo na may dalang mga tupa. Oo. Wala kayong mga dalang mga pangunahing dab, kalapati. Kalapati, at iba pa susunugin. kayo. Mga prutas. Mm. Wala naman kayong dali. O, hindi ibig sabihin nun, hindi nyo talaga ino-observe. Pag Yes. sinabi mong Sabat, magpahinga ka at maghandog ka. Oo. Oo. Nasaan ang handog ninyo? Pera? Wala. Hindi naman naghahandog ng pera nun eh. Dapat meron pa rin kayong ano ang tawag doon sa umuusok? Chiminea. 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 Dapat may ganun na mga simbahan Oo. ninyo. Bakit may chiminea? Kasi yun, naghahandog sila, nagsusunog. Nagsusunog. Sila, eh. Oh, wala! Mm. Wala. Kapit-bahay lang ni Brother Marlon, yung 70 Adventist doon sa amin sa Taguig. Ha? Nakakita ka ba na may dalang tupa doon, naglalakad? Wala. Anak ng tupa, meron. Oo. Meron. So dito pa lang mga kapanalig ko, ha? Palpak agad eh. Bulilyaso eh. Talpak na nga yung propeta ninyo, palpak pa practice ninyo. Parang sa Iglesia ni Cristo, dapat daw ang bautismo, 12 anyos. Kasi daw, walang isip yung bata. Hindi nila tinatanggap yung presentation of child Jesus. Si Jesus tinuli after 8 days of birth. Oh. Sabi namin, nung buhay pa si Tatang Larry, dapat kapag ka hinandog nyo yung inyong mga anak, dapat tinutuloy nyo na rin diretso. Oo. O, kasi ganun ang practice ng, Right. ng ano eh. Kung gusto mong sundin yung pattern ng ating Panginoon, gusto mong sundin yung Bible, eh bakit selective kayo? Kung ano lang trip ninyo. Yun lang. Dito mga kapadalik, ang dami-daming bulilyaso. Itong aral na ito ng Seventh-day Adventist na Sabado ang araw ng pagsamba o Sabado ang araw ng pamamahinga. Contrary, doon mismo sa kalendaryong sinusundan nila, which is the Gregorian calendar na nag-originate sa Roman Catholic Church. Yes. Marunong pa kayo sa may-ari ng bahay, mga pasaway. Eto, puntahan natin. Ano nga ba talaga ang tamang araw ng pagsamba? Ito ba ay Sabado o ito ay Linggo? Ngayon, kung ikaw ay nabuhay sa Old Testament, sundin mo yung Sabat, yung araw na yung sinasabi nung Exodo chapter 20. But since 11. you are now under the New Testament, under the time ng ating Savior, ng ating Panginoong Jesucristo, kaya nga meron tayong Anno Domini, di ba? After Christ. After Christ. Eto ngayon, ano ang tama? Sabado o Linggo? Sasagutin ba natin yan?
sa pamamagitan ng Biblia o ng mga kasaysayan, hindi po. Kukunin natin lahat sa Bible ayon sa kaganapan sa ating Panginoong Hesukristo. Siya plena. Isang mapagpalang araw po uli ng linggo mga kapanalig at salamat sa Diyos. 17 taon na po Yes! ang ating Salamat programang sa Apologetica. Diyos. Of course, Bilang ha. 16 years kasama natin ang yumaong si Tatang Larry Lamco Malyari at 17 years na po kahit na kinakapos sa oras, kinakapos sa boses, ay naglilingkod pa rin sa inyo ang tinig na ito, Brother Marco Evangelista. Salamat At sa kasama Diyos. ko yung aking kumpare partner for 25 years, Hello, Pans. Brother Marlon Asuelo. Ayan. At syempre kasama natin ngayon, bisita natin ang isa sa magaling na Catholic apologist, defender sa social media. Ang pangalan ay Sanrio. Ang real name ay Jess Ebalyar, no? Ayan. At syempre ang isang magandang bini-bini, si Sister Rhea. Rhea Moncada. Moncada Yan. ba? Bido. Pido. Pido. Oo, sino ba nagbigay sa akin ng Moncada? Kung sino-sino nagbibigay ng mga pangalan sa akin, mali pala. Pido. Ayan. Tama naman yun. Tama Tama naman pa rin Moncada. yun. Okay. Okay. Siyempre, sa ating PA, production assistant natin, ang magandang binibini, si Miss Cheska Valera. Ayan, naghihikap. No? Mukhang naantok. At saka siyempre, yung ating technical side, si Engineer Edgar Bernardo at si Engineer Marlon San Diego. Yan ang mga Yes. magigiting na partner natin. Ano, sa Pogi kabilang din. buto, yung mga kasama natin, mga kapanalig. Okay? So, salamat po sa Panginoong Diyos. Salamat po sa opportunity at salamat po sa management kay Father Anton Pascual, ang ating Pangulo, at kay Father Roy Villen, ang ating Vice President for President, Operations, at ang ating Station Manager, si Madam Risa Mendoza. Yan. Yes. Shout out kay Brother Mark Russell Caldaso Abinoha, Leticia Duran from Kuwait, mabuhay po kayo dyan, ingat po kayo. Axel Alejandro mula sa Bagong Bayan, siyempre kay Brother Body Crabago nasa United Kingdom, si Sister Jane Morado, Christopher Mitchell, ang iyong poging anak, si Emil Bio ng Bagong Lipo ng Kondominium Taguig, Ralph Jules Obensa, si Glenn Bali, yung aking pamangkin from Hawaii, mabuhay po kayo dyan. Father James Neil Dominic Gabutan Abulag, yan, idol ko to. Ayun. Isang Dominicano nasa United States of America. Yan. Siyempre, Brother Lorenzo Reyes at ang ating mahal na kaibigan, Jose Protasio Corilla. Ayun. Na hindi ako sinipot kahapon. Na naman. J.R. Conrado Garcia, Brother Jerwin Velarde, siyempre ang ating mahal na kaibigan, Joy Macaraig Yumang, at ang ating kumpare, Brother J. Yumang, okay, Francisco Icasiano, mabuhay po kayo, at Brother Levi Lahera, Brother Tony Di Mapili, shout out, at marami pa, Brother Gilbert Poblite, ayan, Brother Jojo Evangelista, Sil Bustamante, ayan, ang dami, Yan, Brother dami. John Albert Gales, shout out po, at sa mga nanonood sa atin sa DCRB, ang official Facebook natin sa Radio Veritas, hindi ko man kayo mabanggit sa isa, ay maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa ating himpilan, ang Yan. radyo ng simbahan. Yeah. Okay. Okay. So ito na. Ano po ba ang araw ng pagsamba? Worship, no? Ano ba ang araw? Linggo o Sabado? Sabado, yun. Sapagkat tayo ay Kristiyano, kailangan sumunod tayo kay Kristo kasi the name Christian after Christ. After Christ, yes. Yung Christian, Christ, Kristiyano. Ha? Now, sa Bible po, mga kapanalig, meron tayong mababasa Aha. sa aklat ng Kolosas. Ha? Meron ka bang Bible diyan, Sister Rhea? May hawak ka bang Bible? Wala. Wala. So babasahin Okay, na lang ni babasahin Brother natin. Marlon itong aklat ng Kolosas habang ikaw ay nakatitig sa gandang lalaki namin ni Brother Marlon. Pakinggan mo mabuti itong babasahin. Ayan, Para yan. maintindihan Kolosas, natin yung ating topic. Kolosas chapter 2 verse 16 hanggang verse 17. Ayan, Brother Marlon. Colossus chapter 2 verse 16 to 17. Kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo
ang kaganapan nito. Ayan, malinaw. Malinaw po ang sabi ng Bible, mga kapanalig, ano? Yun daw pong mga araw na binabanggit dito, araw ng kapistahan, kasama po dyan yung bagong buwan. Mhm. Pinagdiriwang niya ng mga Hudyo. Kapistahan sa araw ng pamamahinga. Kasama yan. Yung tinatawag na Sabat. Sabat, yes. Okay, ito ang punto. Ito daw po ay anino. Pag sinabing anino, shadow, hindi ito yung tunay. Aha. Ang anino ay hawig. Hawig lang. Doon sa Okay. original. Mhm. Yan po yan, ha. Ito po ay anino lamang ng mga bagay na darating. Mhm. Now, yung mga kapistahang ito, araw ng pamamahinga, yung araw ng bagong buwan, yung araw tungkol sa mga pagkain, inumin, ito po'y nagkaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng pagdating ni Kristo. Oh. Ibig sabihin, yung shadow ay naging fulfilled o nagkaroon ng fulfillment sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hesukristo. Now, ano ba nangyari sa ating Panginoong Hesukristo? Na siyang tinatawag na Panginoon mismo ng Sabat. Mhm. Yeah? Sabi, the Son of Man is the Lord of Sabbath. According to Matthew chapter 1 or chapter 12 verse 8 at Mark chapter 2 verse 28. Pag tinignan po natin ang John chapter 20 verse 1 at verse 18 in relation sa Colossians chapter 2 verse 16 to 17 na ang mga pagdiriwang, pagkain, araw ng pagbabago ng buwan at Sabat ay anino lamang ng darating at ang dumating nagkaroon ng kaganapan kay Jesus, kaya nagkaroon ng exact fulfillment. Mhm. Ito po yung sinasabi ng John chapter 20 verse 1 at 18. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria. At sa verse 18, no, ng John chapter 20 at yung verse 19 hanggang verse 26, makikita po natin yung katuparan ng anino na binanggit ni Pablo sa Colosas. Ang araw ng Sabat na darating ay binago at ito po ay nangyari under the power sa Panginoon ng Sabat. Kailan yan? Araw ng Linggo. Mhm. Kaya sa Biblia, kung talagang tayo'y tunay na Kristiyano, tayo'y tunay na tagasunod ni Jesus, ang ating kaganapan ng pagsamba ay gagawin natin pattern. Saan? Pattern natin sa pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Kasi yun ang fulfillment. Yun ang kaganapan. At dito makikita natin sa bahagi ng Mateo chapter 28 verse 9 to 17. Brother Marlon, pakibasa natin yung Mateo chapter 28 verse 9 to 17. At narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, "Manggagalak kayo." Mga galak, Mga galak, I'm sorry. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. See? paano nangyari at kailan nangyari yung panahon na ang mga tagasunod ni Jesus siya ay sinamba? Kailan nangyari yan? Yung binasa natin Matthew chapter 28 sa huling bahagi, di ba? Sinamba. Pero kapag tayo po ay umakyat sa mataas na bahagi, makikita natin na nangyari ito sa unang linggo, yung rather, sa araw ng linggo, yung pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Brother Jess, sa iyong observation rather, hello Madam Rene, ha? Yan ang isa sa pinakamagandang Oo. binibini dito sa Hello po. Veritas. Madam Rene Jose. Ikaw, Brother Jess, ang araw ba ng linggo ay tumutugma doon sa araw ng linggo ng pagkabuhay ng Panginoon para doon natin gawin yung ating pagsamba at yung araw ng pamamahinga? Ito ba ay meron pang
ibang biblical na batayan sa iyong pag-aaral? Tugma po na tayo ay sumamba sa araw ng linggo dahil hindi naman tayo maaaring sumamba na patay si Christ. Yan ay pagpapakita na sa kanyang muling pagkabuhay ay napagtagumpayan niya ang kamatayan sa krus. Kaya marapat lang nasambahin natin siya dahil tayo ay mga Kristiyano. Amen. Amen. Yan ay in relation dun sa binasa mo, Brother Yes. Marlon. Nung nagpakita ang ating Panginoon, risen Christ na yon. Yes. Diba? Galing na siya doon sa sa libingan. Nabuhay na siyang maguli. Anong ginawa? Sinamba Sinamba. siya. Meaning to say, nandun agad yung exact pattern. Kasi wala na tayo under the law. Hindi na tayo under the law. Yes. Kasi yung Sabbath day na ang basis ng mga Seventh-day Adventists, yung Exodus chapter 20, that was That was the law of Moises. Eh hindi na tayo under the law ni Moises. Binago na tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Mateo 5:17, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. At yung kaganapan na yon, yung pagkamatay niya sa krus at muling pagkabuhay, at after ng kanyang muling pagkabuhay ay mangyayari yung pagsamba sa kanya. Kaya ang araw ng pagsimba natin, rather, ay araw ng linggo. Ito, para mas maintindihan natin, ito ba'y sinunod ng mga tagasunod ni Jesus? Yung araw ng linggo kung saan siya sinamba nang siya'y mabuhay na maguli, sinunod ba to ng mga alagad, ng mga followers of Jesus, ng mga Kristiyano? Basahin natin ang aklat ng Gawa, chapter 20, verse 7. Brother Marlon, pakibasa. Sa unang araw ng linggo ay nagtipon kami para sa pagpuputol-putol ng tinapay. Nagsalita si Pablo sa mga tao at dahil aalis siya sa susunod na araw, ay nagsalita siya hanggang hating gabi. Yan. Yun. So yung binasa mo, kitang-kita natin yung araw kung kailan ginawa yung breaking of the The bread. bread. Pagpuputol-putol ng tinapay. Kailan? Sa unang araw ng linggo. O Brother Jess, Sino yun? dito sa sinait kong talata, binasa ni Brother Marlon sa Acts chapter 20 verse 7. O ano ang bibigyan natin ng mas malawak na elaboration dyan? O. Pinapakita dun sa inilatag kanina patungkol dun sa mga gawa na yung pagkabuhay ni Kristo na naganap sa unang araw ng linggo ay yun yung pagpapakita na tayong mga Kristiyano, dahil followers of Christ tayo, ay dapat sumamba kasi nga namatay si Christ, hindi naman tayo pwedeng sumamba nang patay siya. So dahil siya ay muling nabuhay at nabuhay na siya, tayong mga Kristiyano ay dapat magbunyi at sambahin si Kristo hindi dahil para sabihing muling nabuhay, kundi sapagkat kinikilala ng mga Kristiyano na Diyos si Christ. Iba po ang Judaism sa Christianity, kaya dapat lang po tayong sumamba sa unang araw ng linggo dahil yan po ay pagpapakita na ang ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay at naisakatuparan na po niya yung mga nasa hula dun po sa Old Testament. Yun. Yun. So maliwanag, tulad ng ating sinasay kanina sa Colosas, no? Dito ka sa Colosas, tayo nga po kasi tayo nga po ay sumusunod doon sa fulfillment ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At yung binasa ni Brother Marlon sa Acts chapter 20 verse 7, breaking of the bread, ang tawag natin dyan sa simbahan, Eucharist. Ano ang basis natin na yan ay Eucharist? Yung breaking of the bread? Basahin mo, Brother Marlon, Lucas chapter 24 verse 30. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati niya at ibinigay sa kanila. Yun. Anong ginawa ng Panginoong Yesus? Pinaghati-hati. Ang tinapay. Kaya pag tiningnan mo yung Acts chapter 20 verse 7, sa unang araw ng linggo, pinagputol-putol ng tinapay, pumunta ka sa Lucas 24:30, yan ang Eucharist, yan ang misa. Pinagputol-putol din ni Jesus ang tinapay at ibinigay sa kanila. Babalik tayo dyan, mga kapatid.
Gratia plena. Okay mga kapanalig, dahil kakapusin tayo ng oras, mabilisan na lang. Oo. Araw ba talaga ng linggo ang pagsimba? Ang pagsamba? Opo. At yan ay nangyari nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na mag-uli. Di ba? Binasa mo, Brother Marlon? Sinamba si Jesus. Siya'y sinamba. Mateo 28:17. Sila'y nagalak. Siya'y sinamba. And then after that, yung panahon na ito ng araw ng linggo, ang ating Panginoong Jesucristo, asa na yung Bible? Ayan. Siya po ay naglakad papuntang Emmaus. At dito sa Emmaus, ang ginawa niya, no, ay sinalubong niya, kinatagpo niya, yung dalawang alagad na naglalakad, nakipagkwentuhan siya, hindi nga siya kilala eh. At bago lumubog ang araw, pumasok sila sa isang bahay, niyaya nilang kumain ng Panginoon, dito nangyari yung pagkakakilala sino yung kausap nila. Dito sa Lucas chapter 24 verse 30, dumampot si Jesus ng tinapay, pinagpira-piraso, pinagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati, ibinigay sa kanila. Yan ang Eucharist. Kaya sa ating Katoliko, hindi na natin kailangan uminom sa kopa. Kasi bago umakyat si Jesus sa langit, pinakita niya ang pattern para sa ating mga tagasunod. Yes. Tinapay lang, sapat na. Bakit? Kasi buhay yung katawan na yan. May dugo na yan. Ang composition yan, laman at dugo. Kaya dito sa Lucas, ibinigay niya yon, pinaghati-hati. Wala na siyang inabot na kopa. Di ba? Ngayon sa Last Supper, merong kopa. At ginagawa natin sa ritual ng misa para memorial yan eh. Makita natin yung mga kaganapan. Kumbaga chronologically, makita natin may tinapay, may kopa. Pero sa pagtanggap, Lucas 24:30, tinanggap natin yan by bread na lang, ang kanyang tunay na laman. Eto ngayon, kailan nang nangyari yan? Kailan nagkaroon ng katuparan itong tagpong ito na tinatawag nating pagpapakain ng ating Panginoon ng tinapay? Kung titingnan natin, same chapter, Lucas 24:1 at Lucas 24:13, sabi diyan, umagang-umaga ng araw ng linggo. Ayan yung verse 1 ng Luke chapter 24. And then, pag tinignan natin yung verse 13, ng araw ding iyon, dalawa sa mga alagad patungo sa isang layong tinatawag na Emmaus. Kaya ang Eucharistic celebration ay ginawa ni Jesus araw ng linggo. Kaya tayo mga Katoliko, linggo ang ating pagsamba. Linggo ang ating Sabat. At iyan ay sinunod ng mga alagad, ng mga followers, ng mga Kristiyano. Nagpipira-piraso sila, nagpuputol-putol sila ng tinapay sa unang araw ng linggo. Acts chapter 20 verse 7. At pag tinignan natin ang 1 Corinthians chapter 16 verse 2, anong sabi diyan, Brother Marlon? Tuwing unang araw ng linggo. Linggo yun! Linggo ngayon eh. Oo. Ang bawat isa sa inyo ay magtabi ng salapi na kanyang naipon sang-ayon sa kanyang kabuhayan para pagdating ko, wala nang koleksyon na gagawin. Yan ay pagkakaloob. Saan ba natin ginagawa ang pagkakaloob? Sa araw ng pagsamba, sa misa. At yan ang sinabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 16:2, tuwing unang araw ng linggo. Ngayon, kayong mga Seventh-day Adventist, magbigay kayo ng reference ninyo na ang Sabat ay Sabado, na nasa Bible. Wala naman kayo may bibigay eh. Ang ibinibigay ninyo, yung Exodo, ano kayo, Hudyo? di nabubuhay kayo, natenga na kayo, stagnant na kayo sa lumang tipan. Di hindi kayo Kristiyano. Ganun lang kasimple logic yan. Ba't pa tayo makikipag-argumento sa katulad ng isang Denmark ba yun? Na dating ganito, lumipat, tapos nako, sasakit lang ulo mo. Brother Jess, Sanrio, at ikaw, Sister Rhea, huwag kayong makipag-argumento sa bobo. Kasi pag nakipag-argumento kayo sa bobo, kayo'y magiging TANGA at walang gamot yun. Kasi mas don't waste your time. Yes. Magturo kayo, gamitin nyo ang kalob sa inyo ng Panginoon sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Hanapin nyo yung mga Katolikong nag-aaral, turuan nyo para lumago. Yan ang mission. To expand the church in multimedia and to establish
faithful Catholic na alam yung kanyang Catholic faith, no? Kaya nga nang sabi ng ating presidente, itong pag-aaral na ito is to keep the Catholic faithful Ay, teka lang. in the church. Correction ha. Ikukorek ko lang ha. Yung presidente binabanggit mo, Father Anton Pascual ha. Ay, si Father Hindi Anton si Pascual Bongbong po. Marcos Ay, ha. hindi yun presidente natin dito. Hindi kasi Father sabi mo, Anton. sabi ng ating presidente, baka Sorry. ma-misquote eh. Sorry po, Father, nakalimutan ko yung pangalan mo agad. Anton Pascual. Oo, yung ating presidente ng Radyo Veritas. Nako, Brother Bernard, di na ito makakapag-programa sa susunod. Di kilala si Father Anton. Okay, so mga mahal kong kapanalig, no? Ang atin pong Panginoong Jesucristo ang fulfillment. Yes. Yan yung sinabi ng Colossus 2:16-17. Yung lumang tipan, larawan lang yun. Pero may talagang kaganapan. At ang kaganapan ng Sabat ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga marami siyang mga pagkilos nun, araw ng Sabat eh. Alam nyo ba, sa totoo lang, nagalit sa kanya yung mga Hudyo eh. Kasi nagpapagaling siya araw ng Sabat. Ano ang ginawa nila? Pinagtangkaan siyang patayin. At ito, recorded yan sa Bible. Galit sila sa ating Panginoon, kaya nga ang ating Panginoon talagang pinagplanuhan nilang patayin. Alam po ninyo, merong tinatawag na immutable, no? Fundamentally immutable. Ang ibig sabihin niyan, hindi natitinag, hindi nababago. Yan yung tinuturo ng Catechism of the Catholic Church eh. Meron tayong aral sa simbahan na ating pinipreserve, no? Yung mga aral na hindi pwedeng magalaw. Ang tawag dyan ay fundamentally immutable. Number 2072. Ayan. 2072 ng Catechism of the Catholic Church. Pakibasa, Brother Marlo. Ang 10 utos, yayamang nagsasaad ng mga tungkuling fundamental ng tao sa Diyos at sa kanyang kapwa, ay naghahayag sa mulat-mula pa ng mga pangunahing mabibigat na tungkuling sadyang di magbabago na dapat umiral sa lahat ng panahon at dako, walang sinumang makaiiwas dito. Ang 10 utos ay inukit ng Diyos sa puso ng tao. yan. So ito yung tinatawag nating immutable, hindi pwedeng magalaw. Pero yung mga ceremonial, pwedeng magbago yan. Pwedeng mabago. Sino magbabago? Of course, ang sinugo, ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Kaya alam po ninyo, sa ating pananampalatayang Katoliko, tayo'y perpekto sa aral eh. Bakit dumadami ang ibang sekta? Kasi maraming Katoliko tamad mag-aral. Yan ang katotohanan. Ngayon, yung mga dating Katoliko, pumunta ng ibang sekta, wala namang alam. Meron ka pang paboritong yung pastor-pastor. Sino yung pastor na yun? JC ba yun? Yung pastor JC, yung bata na binopost mo sa Facebook mo. Opo. Ha? May ito, lagi parang naghahang. Oh. Di ba yung JC Naalala ba mo? yun? Oh. Pinanonood ko yun. Sasagutin natin JC yung lahat ng Texon. turo nun, palpak. Tatanong ko sa kanya, sino nagbigay sa kanya authority maging pastor. Oh. Pangalawa, sabi niya, nung siya'y dating Katoliko, after simba, siya daw ay simba uwi. Pero pag Zimbabwe. pinakinggan mo, Zimbabwe daw siya, simba Zimbabwe. uwi. Pero pag pinakinggan mo yung kanyang kwento, live testimony niya, pagkatapos magsimba, punta daw siya ng inuman. Ayun lang. Di ba sinungaling yung demonyong yun? Bakit? Sabi mo Zimbabwe ka, simba uwi. Tapos ngayon sabi mo nung along the sharing, sabi mo pagkagaling simba, diretso kang lasingan, inuman. Simbahan ba nagturo sa iyo nun o yung kalokohan mong sarili yun? Yung kalokohan mo, idadami mo simbahan, tapos sasabihin mo, dito mo natagpuan ng katotohanan. Ay, maghintay ka. Yan. JC. Ano ba ako? CJ Oh, Texon. CJ Texon. Ano natin yan? Bigyan natin ng time. Okay. So mga kapanalig, wala na tayong sapat na oras. Meron pa akong mga ibang i-announce dito. Sana ho, naintindihan ninyo na ang araw ng linggo, araw ng Panginoon, at ang nagbago niyan mula sa lumang tipan ng mga practices ay ang kaganapan, ang ating Panginoong Jesucristo. At kung meron kayong mga ibang katanungan, pwede ho kayong mag-PM, gusto nyong italakay natin dito topic, at yan po ay ating pag-uusapan. At ako po ay nagpapahayag ng aking pagbati kahapon sa birthday ng aking pamangkin. Unang pamangkin ko to, mahal na mahal ko to. Si Antonio Evangelista Tolentino. Happy birthday! Siyempre, happy 5th birthday din kay Sophia Summer Elise Arandilla
ito'y anak ng kaibigan natin si Peng, John Paul, JP, Arandilla at ni Perlin Benito. Ang pagbati galing kay Mami Raquel Villena. Kay Ayan. Mami at kay Maria Kiona Francesca. Yan. Yan. Siyempre, ang atin namang pakikiramay sa pagpanaw ng tatay ng ating mahal na kaibigan, si Brother Alfredo de la Paz. De la Paz. Ito'y loving father ng ating kumare, si Annabel de la Paz. Ang kanya pong bangkay ay nakaburol sa number 27 Del Pilar Street, Zone 6, South Signal Village, Taguig City. So ang aming pakikiramay sa pamilyang De La Paz. At ganun din po, pakikiramay sa pamilya ni Brother Philip Cesar Herrera sa pagpanaw ng kanyang mahal na ama, si Alfredo Payumo Herrera. Dalawang Alfredo to. Dalawang Alfredo. Ano pangalan mo? Kasabay. Ano pangalan mo? Ako? Marlon, ano? Marlon ako. Ito Alfredo. Oo, dalawa. Ayan ka na naman Ang eh. kanya pong libing ay gagawin sa February 28 dyan po sa Hand to Heaven beside St. Vincent Ferrer, Bayambang, Pangasinan. 7 a.m. po. So sa mga kamag-anak ni Brother Philip Cesar Herrera, ang kanyang ama si Alfredo Payumo ililibing po sa February 28 alas 7 ng umaga sa Hand to Heaven beside St. Peter Ferrer, Bayambang, Pangasinan. At nakaburol po ngayon sa Sitio Kalawit, Malyuwer, Bayambang, Pangasinan. So mga kapanalig, tandaan po natin, ang ating pananampalataya, wala pong pagkukulang. Ang ating pananampalataya ay tapat sa turo ng Panginoon. Kailangan lang po tayong magsikap na mag-aral. Yan. Kailangan po nating magsikap na magsaliksik para hindi po tayo maligaw. At higit sa lahat, magpapasalamat ako sa ating mahal na sponsor, Kapitana Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City. Thank you po sa iyong walang sawang pagtulong sa ating ministry, sa iyong taus-pusong pagtulong consistent. Maraming salamat Kapitana Evelyn Tan Arago at sa iyong buong pamilya. Ganon din po kay Sister Purissima at Sister Tita Arsiaga ng Italy sa walang sawa niyong pag-agapay sa ating misyon. So, para hindi ako mamaos, of course, ang ating tinatawag na Yamang Bukid Turmeric, ito po ay napakaganda para sa ating mga lalamunan. Shout out Father Eugene Smelan. No? Ako po, si Brother Marco Evangelista, of course, kasama ko si Madam Cheska Valera at syempre si Brother Bernard doon sa kabilang side. Kasama ko po Brother Marlon Asuelo, ang ating mahal na kaibigan, si Sanrio Jess Ebalyar at syempre ang ating mahal na kaibigan din si Miss Rhea Bido Moncada o Moncada Vida. Yes. Ako po si Brother Marco nagsasabing Sumayin nyo ang katotohanan. Salamat Salamat po. Lalo na sa Facebook at sa iba pang mga platform na nakakaroon ng pagdidebate to defend our Catholic faith ay prominente itong ating bisita at we're very thankful to the Lord na siya bagamat mayroong nararamdaman, bagamat malayo ang pinanggalingan, galing pa to sa bundok ng Katuray nakasama natin this afternoon. Okay. At paborito to ng iba't ibang sekta sapagkat ito ay isa sa sumasagupa in terms of debate, no? Yeah. So ang ating yung San Rio San character, oo. ewan ko kung yun yung hugutan niya o yung San ay Santo. Oo, Rio, tubig. Tubig, Oo, kaya paborito nito ay artistang si Rio Luxin. Ganyan, di ba? So hindi ko alam kung ano pinagmulan, bakit San Rio. Pero hayaan niyong ipakilala niya ang kanyang sarili. Kung kinakaaniban. Hindi ka parte ng Catholic Faith Defense. Hindi po. Catholic Faith Defense. Hindi rin O po. ano man. Basta Wala po. isa kang CFD inborn lang po. yun, isa Walang kang org. bautismadong Katoliko. Opo. Kaya ikaw ay tinatawag pa rin Catholic Dependent. Opo. Okay. At kasama naman niya ang isang magandang binibini, kaparokya natin to, Yes. Brother Sa Marlon, Santo Niño mula de sa Taguig. Santo Niño de Taguig. Isa naman itong keyboard warrior. Oo. Hindi to pumupronta, pero ito yung man behind doon sa mga sumasagot. At ang ating tinutukoy ay ang ating mahal na kaibigan at kapanalig, Sister Rhea Moncada. Sister Rhea, bumati ka. Magandang hapon Lapit po. na yung mic mo. Sige yan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Rhea Bido, taga Taguig po. Ano? Ano pa? Ayun na. Bukod Yun sa na. taga-Taguig, ano pa pwede mong i-share?
Depende. Depende po. Meron Kasama ka ko bang po si grupong, Sanrio. Wala po. grupong kinakaniban? Magkaibigan lang po kami ni Sanrio. Paano kayo nagpang-abot na dalawa? Sa FB, nagkakilala kami. Ganun lang. Yun. Tapos nagkaroon na kayo ng pagkakaisa na ipagtanggol ang Catholic faith. Tama po. Pero ikaw ba ay inborn Catholic? Hindi ka napunta sa ibang sekta? Hindi po, inborn Catholic. Inborn Catholic. Ay, salamat. Sayang meron po sana tayong panauhin this afternoon kasama ni Sanrio ang mag-asawang Glaze at Tom Rosete ng Fairview. Unfortunately, ikakasal pala na schedule yung kanilang seminar ngayong araw na ito. Ito kasing dalawang binanggit ko mga kapanalig ay yung asawa yung babae ay galing sa sa Seventh-day Adventist. Kaya ang inihanda nating usapin ngayon ay in relation dapat dito sa Seventh-day Adventist. Pero maganda rin namang matutunan ng mga kapanalig natin yung aral ng iba para kapag napakinggan nila, hindi sila maaakay o madadali. Sabi nga nung pastoral exhortation ng mga obispo natin sa CBCP during the Year of the Laity, ang mga Katolik dumadami ang bilang ng mga former Catholics kasi nga hindi ho nakinig sa aral ng Catholic faith, sa halip nakinig sa ibang nagtuturo. Yes. Kaya kalaunan, Roberto, Brother Angel Ocampo, shout out po, Brother Joseph Bulawin from Central Bikutan, Taguig. Mabuhay ka, Brother Joseph. Siyempre, shout out din po kay Jojo. Siyempre, pag sinabing Jojo, alam na. Hindi, iba naman to. Iba si Father Jojo Malyari. Ang Iba chief pa. exorcist ng Diocese of Cabanatuan. Cabanatuan at presidente ng Divina Pastora College. Yan. Shout out po kay Sister Annalisa at Brother Mario Pamintuan Garcia. Yan, may siya rin. Shout out po sa inyong lahat. Shout out kay ang bilis naman ito. Minsan nahirapan ako bumati. Siyempre, ang magiting na profesor at preacher ng El Shaddai Prayer Partner Foundation, Brother Jose Santos Jr. Brother Jun, mabuhay ka. Yan. Ayan na. Ave Maria! Gracia plena! Sila, kinumbinsi nila yung mga follower ni William Miller, mga Adventist, at yung bago nilang tayong sekta, grupo, na ang araw ng Sabat ay araw ng Sabado. Yun. At noong 1847, nagkaroon din ng pangitain itong si Ellen White. Sa totoo lang, sa record nila, 2,000 pangitain daw ang nangyari kay Ellen White. Pero, sa mga pangitain ni Ellen White, nagmana siya kay William Miller. Lahat peke. Oo. Kaya si Ellen White, 1844 nada. Napunada Oo, talaga. Okay. So, aralin natin ito. Totoo ba na dapat araw ng Sabado ang Sabat? Okay. Pero bago yon, ano ba yung Sabat? Alam niyo mga kapanalig, pag pinag-aralan natin, ang Sabat ay tumutukoy po mula sa salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay pahinga. So, araw ng Sabado ay araw ng pahinga. At yan ang kiniklaim nila. Ito, kanina sabi ni Sister Rhea, nagtataka ako sa kanila Araw ng Sabado ang pahinga. Pero pag tiningnan mo ang kalendaryo, ang araw ng pahinga, Linggo. Ano ba yun? Sister Rhea, pwede ka bang mag-share? Di ba meron ka nakausap na Baptist, no? Ano ba nangyari doon sa encounter mo? Nag-usap kami through Messenger. Tinatanong ko siya, sabi nila, Sabbath day daw, Sabado. Sabi ko, bakit niyo nasabi na Sabado yung Sabbath day na nung panahon ng Old Testament o panahon ni Jesus Christ, wala pa namang Gregorian calendar. So paano may masasabi na Sabado yung Sabbath. Ayun, lumayas. Lumayas na lang. Alam mo, ang tawag doon, yung mga logical explanation. Pagka in-applyan mo ng ganun, sakote na Wala agad na. Kaya nga Sakote. tumalikod na lang daw Tumalikod. Sige, Kasi sir. nga naman, tama naman yung punto ni Sister Rhea. Paano mo nasabing araw ng Sabado ay nung panahon ni Jesus? Panahon ng Old Testament, wala pa namang Gregorian calendar. Kasi ba nag-exist yan? Ibigay na natin yung Julian calendar. Pero kalimutan natin yun, di na umiiral yun. Ang umiiral, Gregorian. Sino ba, Brother Jess, ang gumawa ng Gregorian calendar para naman alam ng mga kapanalig natin? Ang gumawa ng Ang
kalendaryo natin ngayon, Sa ilalim po ng Catholic Church. ayun! So, nung panahon ni Jesus, walang kalendaryo. Walang Greek. Meron po Hebrew calendar. Hindi po yun Christian calendar. Calendar po ng Judaism. Ayun. So, ibig sabihin, sa puntong iyan ni Brother Jess, ni Sanrio, ito po mga tipan, yan po ay Sabat ng mga Hudyo. Kaya yung mga Sabadista, mga Hudyo. Kasi ang kanilang practice ay practice ng Hudyo. Diba? Tayo ngayon ay mga Kristiyano na eh. So, nga, no? dahil tayo ay Kristiyano, susunod tayo sa nagtatag ng Kristyanismo. Sino ba yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Yes. Ngayon, pag sumunod ka kay Ellen White, meron kang observance ng mga Hudyo na nagpapatay kay Kristo. Kaya kayong Seventh-day Adventist, hindi kayo Kristiyano. Mga Hudyo kayo. Ganun lang kasimple yung logic nun. Eto. Baka sabihin naman nila, wala na sa Bible yan eh. Basahin natin Exodus chapter 20, verse 8 at 11, Brother Marlon. Ipangilin ninyo ang araw ng Sabat. Sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon, pero nagpahinga siya sa 7 araw. Kaya nga binasbasan ng Panginoon ang Sabat at ginawa itong banal. Okay. Ayan. So yan yung punto nila. Kaya talaga daw dapat pag Sabat, dahil katunog ng Sabado, Sabado. Sabado na. Sabado night. So mga kapanalig, ito tandaan natin ito. Pag itong binasa nilang basis ay Exodus chapter 20, pumako ka lang sa 8 at 11, yung binasa mo, Brother Marlon, lalabas dyan, araw ng pahinga talaga ang Sabat. Yes. Okay. Pero to nilalakapan nila ng araw ng pagsamba. Ngayon, ang punto natin, Brother Jess, ano ba ang manner ng pagsamba ng mga unang tao sa lumang tipan? Ano ang kanilang way ng pag-worship sa Diyos? Ano yung kanilang mga practices? Ano ba yung kanilang mga ginagawa? No? Dito, according sa biblical basis ng Seventh-day Adventist tungkol sa Sabat. Familiar ka ba sa mga practices ng mga sinaunang tao noon? Paano sila nag-worship sa Diyos? Sa pagkakaalam ko po, ang worship noon sa Old Testament, hiwalay dyan ang babae at ang lalaki. Bukod dyan. At bukod doon, ang namamagitan doon ay yung mga punong saserdote na which is sila ay magkahiwalay doon sa toldang tipanan. Yan po ang mga worship noon. Tapos, ang tawag nito, ang pagsamba noon ay ginaganap talaga sa araw ng ng Sabado ng mga Hudyo, hindi po Paano mo matutuko yung araw na yun? Sabi, sa loob ng ika-6 na araw, Yes. nagpahinga. Yes. Okay. So ngayon, in-apply mo sa Gregorian calendar na ginawa ng Catholic Church, Sabat. Pero nakalimutan mo, sa kalendaryong ina-apply mo, ang araw ng pahinga, linggo. Linggo. Kaya nga sa kalendaryo kulay pula ang linggo eh. Ibig sabihin, nakikigamit ka lang ng kalendaryo namin, epal ka pa. Sabi namin. Di ba? Bakit? Gumawa ka ng sarili mong kalendaryo. Yan. Hindi nagawa ni Ellen White yun eh. Oo. Sumasaw-saw sila sa kalendaryo natin. Pipilit nila araw ng pahinga kasi yun daw ang nakalagay dito sa Exodo. Pero pag tinignan mo in a practical way, sa kalendaryo natin, ang araw ng pahinga ay linggo. Kaya nga kulay red yan. Okay. So may palpak agad. Pangalawa, in-apply nila ang Sabbath day, araw ng pamahinga, pero sumasamba sila eh. Anong ginagawang manner ng pagsamba noon? Ang manner ng pagsamba noon, naghahandog ka ng mga hayop na susundin. Pupunta kayo sa templo, hindi ka pwedeng pumasok. Dalawa ang klase ng templo, dakong banal, dakong kabanal-banalan. Ang mga mananampalataya nasa labas lang, bibigay nila sa saserdote yung mga handog nila, mga pangunahing mga hayop, susunugin ng saserdote. Yun ang manner. Eto tanong, nag-o-observe kayo ng Sabat eh. Ba't wala akong nakikita pumupunta doon sa mga simbahan ninyo na may dalang mga tupa. Wala kayong mga dalang mga pangunahing dab, kalapati, susugin. mga prutas. Wala naman kayong dala eh. Hindi ibig sabihin nun,
hindi nyo talaga ino-observe. Pag sinabi Oo mong nga, Sabat, no? Tama, no? magpahinga ka at Dapat nga may maghandog tumba, ka. oo. Oh, nasaan ang handog ninyo? Pera. Wala. Hindi naman naghahandog Tama. ng pera nun eh. Dapat meron pa rin kayong ano ang tawag doon sa umuusok? Chimenea. Oh, dapat may ganun ang mga simbahan ninyo. Bakit may chimenea yan? Kasi naghahandog sila, nagsusunog. Oh, wala. Wala. Kapit-bahay lang ni Brother Marlon, yung 70 Adventist doon sa amin sa Taguig. Ha? Nakakita ka ba na may dalang tupa doon naglalakad? Wala. Anak ng tupa, meron. Meron. So dito pa lang mga kapanalig ko, ha? Palpak agad eh. Bulilyaso eh. Palpak na nga yung propeta ninyo, palpak pa practice ninyo. Parang sa Iglesia ni Cristo, dapat daw ang bautismo 12 anyos. Kasi daw, walang isip yung bata. Hindi nila tinatanggap yung presentation of child Jesus. Si Jesus tinuli after 8 days of birth. Sabi namin, nung buhay pa si Tatang Larry, dapat kapag ka hinandog nyo yung inyong mga anak, dapat tinutuli nyo na rin diretso. Oo. Kasi ganun ang practice ng Noon. ano eh. Kung gusto mo sundin yung pattern ng ating Panginoon, Pagtutuli mo. gusto mo sundin yung Bible, eh bakit selective kayo? Kung ano lang trip ninyo. Dito mga kapanalig, ang dami-daming bulilyaso. Itong aral na ito ng Seventh-day Adventist na Sabado ang araw ng pagsamba o Sabado ang araw ng pamamahinga. Contrary, doon mismo sa kalendaryong sinusundan nila, which is the Gregorian calendar na nag-originate sa Roman Catholic Church. Marunong pa kayo sa may-ari ng bahay ng mga pasaway. Ito, puntahan natin. Ano nga ba talaga ang tamang araw ng pagsamba? Ito ba ay Sabado o ito ay Linggo? Ngayon, kung ikaw ay nabuhay sa Old Testament, sundin mo yung Sabat, yung araw na yung sinasabi nung Exodo chapter 20. But since you are now under the New Testament, under the time ng ating Savior, ng ating Panginoong Jesucristo, kaya nga meron tayong Anno Domini, di ba? After Christ. After Christ. Ito ngayon, ano ang tama? Sabado o Linggo? Sasagutin ba natin yan sa pamamagitan ng Biblia o ng mga kasaysayan? Hindi po. Kukunin natin lahat sa Bible ayon sa kaganapan sa ating Panginoong Jesucristo. Babalik po tayo. Ayan. Brother Marlon Galvez, happy Sunday po. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 30 sandali makalipas ang ikadalawa ng hapon. Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Apologetica. Ave Maria! Gracia plena. Isang mapagpalang araw po uli ng linggo mga kapanalig at salamat sa Diyos. 17 taon na po Yes! ang ating programang Salamat sa Apologetica. Diyos. Of course, Kailang ha. 16 years kasama natin ang yumaong si Tatang Larry Lamco Malyari at 17 years na po kahit na kinakapos sa oras, kinakapos sa boses ay naglilingkod pa rin sa inyo ang tinig na ito, Brother Marco Evangelista. Salamat At sa kasama Diyos. ko yung aking kumpare partner for 25 years, Hello, Pans. Brother Marlon Asuelo. Ayan. At syempre kasama natin ngayon, bisita natin ang isa sa magaling na Catholic apologist, defender sa social media. Ang pangalan ay Sanrio. Ang real name ay Jess Eballar. No? Yan. At syempre ang isang magandang bini-bini, si Sister Rhea. Rhea Moncada. Moncada ba? Bido. Pido. Pido. Oo, sino nagbigay sa akin ng Moncada? Sino nagbibigay ng mga pangalan sa akin? Mali pala. Pido. Ayan. Tama naman din. Tama Tama naman pa rin Moncada. yun. Okay. Okay. Siyempre sa ating PA, production assistant natin, ang magandang binibini, si Miss Cheska Valera. Ayan, naghihikab. No? Nantok. At saka siyempre, yung ating technical side, si Engineer Edgar Bernardo at si Engineer Marlon San Diego. Ayan, ang mga magigiting na partner natin. Ano, sa kabilang din. buto, yung mga kasama natin, mga kapanalig. Okay? So, salamat po sa Panginoong Diyos. Salamat po sa opportunity at salamat po sa management kay Father Anton Pascual,
ang ating Pangulo, at kay Father Roy Villen, ang ating Vice President for Operations, at ang ating Station Manager, si Madam Risa Mendoza. Yan. Shout out kay Brother Mark Russell Caldaso Abinoha, Leticia Duran from Kuwait, mabuhay po kayo dyan, ingat po kayo. Axel Alejandro mula sa Bagong Bayan, siyempre kay Brother Body Crabago, nasa United Kingdom, si Sister Jane Morado, Christopher Mitchell, ang iyong poging anak, si Emil Bio ng Bagong Lipunan Condominium Taguig, Ralph Jules Obensa, si Glenn Bali, yung aking pamangkin from Hawaii, mabuhay po kayo dyan. Father James Neil Dominic Gabutan Abulag, yan, idol ko to. Ayun. Isang Dominicano nasa United States of America. Yan. Siyempre, Brother Lorenzo Reyes at ang ating mahal na kaibigan, Jose Protasio Corilla. Ayun. Na hindi ako sinipot kahapon. Na naman. J.R. Conrado Garcia, Brother Jerwin Velarde, siyempre ang ating mahal na kaibigan, Joy Macaraig Yumang, at ang ating kumpare, Brother J. Yumang, okay, Francisco, Brother Jojo Evangelista, Sil Bustamante, yan. Ang dami. Yan, Brother dami. John Albert Gales, shout out po. At sa mga nanonood sa atin sa DCRB, ang official Facebook natin sa Radio Veritas. Hindi ko man kayo mabanggit isa-isa. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa ating himpilan, ang Yan. radyo ng simbahan. Okay. So ito na. Ano po ba ang araw ng pagsamba? Worship, no? Ano ba ang araw? Linggo o Sabado? Sabado. Yun Sapagkat tayo ay Kristiyano, kailangan sumunod tayo kay Kristo kasi the name Christian after Christ. Christ, yes. Yung Christian, Christ, Kristiyano. Ha? Now, sa Bible po, mga kapanalig, meron tayong mababasa sa aklat ng Kolosas. Ha? Meron ka bang Bible diyan, Sister Rhea? May hawak ka bang Bible? Wala. So babasahin na lang ni Brother Marlon itong aklat ng Kolosas habang ikaw ay nakatitig sa gandang lalaki namin ni Brother Marlon. Pakinggan mo mabuti itong babasahin Ayan, para yan. maintindihan Kolosas, natin yung ating topic. Kolosas chapter 2 verse 16 hanggang verse 17. Ayan, Brother Marlon. Kolosas chapter 2 verse 16 to 17. Kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Okay. Ayan, malinaw. Malinaw po ang sabi ng Bible, mga kapanalig, ano? Yun daw pong mga araw na binabanggit dito, araw ng kapistahan, kasama po dyan yung bagong buwan. Pinagdiriwang niya ng mga Hudyo. Kapistahan sa araw ng pamamahinga, kasama yan. Yung tinatawag na Sabat. Sabat. Okay, ito ang punto. Kami na salamat namin sa iyo! Tumag ka na mo! Karawa ng ating magulang ngayon! Ikakaisinsahan niyo si Ama! Ama! Salamat sa mga namin! Iningatan mo siya lagi! Ama! Ibinubulay-bulay namin ang aming sarili! Sa mga nagkapanahon sa kanyang buhay! Marami siyang pinagdaanan, Ama! Wala siyang marami siyang magsumok sa buhay na ninaanan! Ama, salamat na napakarami sa iyo sa magkanama! Iningatan mo si Ama! Salamat na marami! Maraming salamat! Ama, buhay at malakas ang aming mga magulang! Ama! Hindi ka nagkulang sa amin! Binayayaan mo kami ng magulang na ganito! Laging nagmamahal sa amin, Ama! Sa aming mga anak, Ama! Hanggang sa kamuabuhan! Buhayin mo sila, Ama! Maging malakas! Buhay at lakas, Ama, na kanilang kailangan sa kanilang gawang paglalakbay sa magulong sanlibutan ito! Oh! Magulang na ang sanlibutan! Hindi na namin alam kung ano ang aming gagawin! Pero salamat, Ama! Narito ka! Alalayan mo kami! Lagi mo kami ililigtas!
Sana magkapamakang mangyayari! Lalong-lalo na sa bakuna kayo!